Ayan na pala, may dumating ng bus 15. Medyo nakakahilo yung bus ride kasi paikot siya. Ayan, ang daming mga nagpipicture dito. Para patagilid talaga yung yung tram. Signage dito, central to mid-levels escalators. Kakaiba yung lasa niya, hindi siya super tsaa. Ito yung pamasahe ng upper deck. Hi! 200. Kain tayo! Good morning! Day 3 na natin dito sa Hong Kong. And na-check out na kami doon sa BP International. Mabilis lang yung check out, express check out lang. Binigay lang yung key card. Tapos ngayon nilipat kami ng hotel. Sa Imperial Hotel naman kami ngayon. Malapit lang din siya dito, around TST lang din. Kaya siyang lakarin actually. Pero since may dala kaming stroller, bag, maleta, nag-decide kami na magbabas na lang kami. Kasi malapit din naman yung bus stop dito. Tapos parang 2 or 3 stop lang. Tapos iiwan lang namin yung mga gamit namin doon sa hotel. Kasi hindi pa naman pwedeng mag-check-in. 3 PM pa ata yung check-in nila doon. Para makagala muna kami. Kasi ang agenda natin ngayon ay pupunta tayo sa Peak Track. Oh, tap! Dito na kami sa Imperial Hotel and tatanong ni Daddy kung pwedeng mag-iwan kami ng luggage muna kasi hindi pa nga pwedeng mag-check-in. Meron silang vending machine dito sa lobby. Tapos ayan, pwedeng mag-iwan ng mga luggage. May mga nakaiwan ng luggage dito. Nagulat kami kasi mag-iwan lang sana kami ng luggage pero chinek-in na kami. Anong oras na? 10 pa lang. Grabe. Siguro maraming, wala tao, may mga available naman na rooms. So, ito yung hallway pagpasok. Tapos, kita agad yung bed. So, kung hindi kayo comfortable sa ganong setup or layout, consider nyo yon. So, ito yung bed. Ayan. Kasi naman kaming 3. Malaki naman yung bed. Tapos, dito sa gilid, merong lagayan ng luggage. And then, merong safety deposit box. Tapos, may desk dito, may chair, and merong mirror dito sa harap. Tapos, nandito nakalagay yung electric kettle, baso, remote. Tapos, dito sa gilid, merong phone and side table. Ay, wala namang walang hair dryer. Ay, ito pala. Dito sa drawer nakalagay yung hair dryer. Merong maliit na bintana dito, pero walang view. As in, katabing building lang din yung kita. Pero at least kahit pa paano, may konting source of light. Tapos dito sa kabilang side naman, nandito yung TV. And then may cabinet dito. Nandito yung mini ref. Ayan, dyan yung ref. Tapos ito yung hangeran. Merong shelf dyan. Merong mga hanger dito. And then may mga drawers. Wala naman laman yung mga drawers. Tapos dito naman yung CR. Ito pala yun, sa may bungad. Ito yung door, diba? Tapos ito yung CR. So maliit lang naman yung CR. So ito, merong sink, may baso, may mirror na maliit. Tapos dito sa corner, yung shower area. So merong shower dyan. Tapos isa lang yung provided. Di ko alam kung 3-in-1 na ba yan na shampoo, body soap, ganyan. Tapos merong provided din na towels dito sa nakasabit. And then merong toilet pero walang bidet. Luma yung building nitong Imperial Hotel. Even yung room, yung hallway. Makikita nyo naman dyan, very visible, obvious naman talagang luma. Pero for the price and the location, I think pwede nyo itong makonsider. Lalo na yung budget kasi ang mahal talaga ng mga hotels dito sa Hong Kong. Tapos maliliit. Ito, kahit paano for the price, okay naman yung space niya, makakalakad ka, may enough space ka for the luggage, sa mga gamit nyo. Andito kami sa Jollibee, nakita namin may Jollibee, kasi patawid na sana kami, papunta doon sa train station, papuntang Peak Tram. Kaso, naisip namin, hindi pa pala kami kumakain. I mean, 11 na, so aabutan na kami ng lunch sa daan. So, kaysa magutom kami sa biyahe, kain na lang muna tayo. Kain na lang muna tayo bago tayo umalis. Although naman kami nag-light breakfast naman kami, pero ayun nga, baka maabutan kami ng gutom sa daan. Kain muna tayo. Hindi pa namin natatry na mag-Jollibee dito sa Hong Kong. So,
tinry namin ngayon para makita namin difference. Pero parang wala namang difference kasi yung menu ganun din. Yun nga lang yung chicken nila nakalagay sa pinito. Chicken joy nila. Kala ko nga walang ulam si Daddy. So yung binili namin, ito kapag ito. So ito yung order namin, burger, steak, tapos chicken joy. Itong chicken joy nilabas lang pero dito siya talaga nakalagay. Akala ko nga fries to nung una. Tapos may burger, and then may pie. Hindi ko lang sure kung ano to, kung tuna pie ba to or ano. Tapos bumalik si Daddy kasi may spaghetti daw siyang order, pero walang nabigay na spaghetti pala. Tapos may drinks. Ito yung mga drinks nila, ano, soda. Wala silang mga juice, iced tea. Sinamahan pa si Daddy nung staff na ihatid yung spaghetti dito. Parang chinek niya kung wala ba talaga kaming spaghetti na na-receive. Sorry naman siya. So, ayun. Let's eat! Almost same sa kanya. Pareho lang nila siya. Siguro para ano? Para authentic. Ganun. Legit. Ay, kinuha yung resibo. Pero magkano? 127 lahat. Ayun yung Imperial Hotel. Tawid lang kayo. Ito na yung MTR TST station. Andito na kami sa train station, TST. And ang sasakyan natin is yung red line, 2-in-1 line na papuntang Central. Tapos, bababa tayo, 1 station lang, Admiralty Station. Last time kasi napunta namin dito, Central tayo bumaba, no? Tapos, ang layo ng nilakaran namin. Kaya wala akong magawang parang guide kung paano pumunta sa Pink Tram kasi feeling ko mali yung exit na in-exita namin. Tapos, ang haba nung nilakad namin, sinundan lang namin yung map. So, hindi ko talaga alam kung ano yung mga dinaanan namin. So, ngayon, parang gusto kong i-reset kung ano yung pwedeng gawin na mas madaling way papunta sa Pink Tram. May na-research kami. Yun nga, Admiralty Station kami bababa. Tapos, from there, merong bus paakyat ng the Peak Galleria. Hindi kami mag-Pink Tram this time na paakyat. Ang gagawin namin is pababa ng Pink Tram. Kasi last time, ang ginawa namin is paakyat kami ng Pink Tram, pababa kami ng bus. So, ngayon, para iba naman yung experience namin, bus tayo paakyat, and then Pink Tram tayo pababa. And kung halimbawa gusto nyo rin na magtipid at gusto nyo makaakyat dun sa The Pink, nang hindi nag-Pink Tram, pwede kayong mag-bus na round trip kesa mag-Pink Tram kayo. Or ayun nga, one way na Pink Tram, whatever. Gusto nyo lang ma-experience yung Pink Tram. Dito na kami sa Admiralty Station and exit B ang exitan natin. So, ito yan. Ayan siya. May signage exit B na papunta dito. So, dyan tayo lalabas. May mga signage naman. Ayan. B, C, A. So, yung exit B, diretso pa doon. Paglabas dito sa train station, meron kami nakitang sign. Bus 15 or X15 papuntang The Peak dito sa right side. Galing doon sa train station, tawid tayo dito. Baka malito kayo kasi nalito rin kami. Dito may bus stop, pero hindi pa yan yun. Iba yung mga bus dyan. So tawid tayo dito, and diretsuhin natin yan, kaliwa. Meron na doong bus stop na papuntang The Peak. Yung bus 15 nandoon. Ayan na pala, may dumating ng bus 15. Etong bus na to, diretso na to dun sa The Peak ha, sa taas, dun sa may Peak Galleria, Sky Terrace, diretso na. Hindi na siya ano doon sa Pink Tram na sakayan. Andito na kami sa Peak Galleria, ayan yung bus stop. Diyan din kami sumakay ng bus pababa naman. Tapos ito yung entrance, Peak Galleria. Pasok na tayo. Medyo nakakahilo yung bus ride kasi paikot siya. Hindi siya pa zigzag eh. As in, paikot talaga siya. Paakyat ng bundok. Ganon. Tapos pagpasok dito, may escalator, may elevator. And dito sa elevator, meron ng diretso dun sa observation deck. Level 2. Merong libreng observation deck dito sa Peak Galleria. Kung hindi nyo pa napapanood yung video namin doon, nasa TikTok, ilalagay ko na lang yung link. Paglabas ng elevator, ayan, meron na agad escalator paakyat. Tapos eto na. Eto na yung
observation deck dito sa Peak Galleria. Dito pa rin to, pero sa kabilang side lang. So, doon kami nang galing. Tapos, ayan yung Sky Terrace. Tapos, ito yung sa Peak Galleria. Mas mataas yung sa Sky Terrace, syempre. Tapos, parang mas bungad sila. Kasi ito, ayan, natatakpan siya. Pero meron doon na view. Ayan, may mga taong nagpipicture. Nabanggit ko na to before, mas maganda talaga yung view doon sa Sky Terrace 428. Pero syempre, dahil libre lang naman to dito sa Peak Galleria, kung nagtitipid kayo, goods na, pwede na. Ayan, ang daming mga nagpipicture dito. Tapos ayan, kita na rin naman siya dito. O diba? Meron ng view ng mga buildings. Oh. Bumaba na kami dito sa ground floor ng Peak Galleria. Tapos merong open area dito. Sa tapat niya yung Sky Terrace. Diyan kayo papasok sa The Peak Tower. Tapos paakyat dun sa Sky Terrace. Kapag magpipick tram naman pababa, ayan, The Peak Tram. Take note pala na kapag magwa one way lang kayo, kailangan advanced booking siya. So for example, ngayon ang available na lang. Ngayon is September, ano ngayon? 29? 28. September 28, ang available na lang na one way is for October 1. Ganon siya. So, wala siyang instant confirmation na ngayon. Mga round trip lang ata or yung mga combo with Sky Terrace, yung mabubook niya lang within the day. So, kung halimbawa mag-one way lang kayo, take note nyo yan. Kailangan mabook nyo na siya ahead of time. Sa next na tram na lang kami sasakay kasi puno na. Tapos gusto sana namin dun sa harapan para ma-videohan namin yung harap. Pinakaharap ng harap pala eh. Sakay na kami sa Peak Tram. Pero hindi kami sa pinakaharap kasi may nauna sa amin sa pila nito. So parang nasa pangatlo kami. Pero at least nandito kami sa left side kasi dito yung view. Kapag pababa, nasa left side yung view. Kapag paakyat, nasa right side naman yung view. Grabe yung daan, as in patarik talaga siya. Patagilid talaga yung yung tram. So yung train na nasakyan namin, Mickey Mouse na theme. Based sa experience namin, na-try namin yung pababa at saka paakyat, mas maganda yung pababa, feeling namin. Kasi mas kita mo yung paganon na daan. Kasi doon sa paakyat, kahit nasa harap kami, parang hindi mo feel na umaakyat kasi nasa harapan ka nga. Unless siguro nasa likod ka, kita mo na yung pinanggalingan yung mataas, ganon. Kung gusto niyo na mag one way lang, tapos hindi kayo makapag-decide kung paakyat or pababa, tapos gusto niyo na nasa harap kayo nakaupo, I suggest na yung pababa na lang ang kunin niyo na way. Kasi mas kita niyo talaga yung daanan nung tram. Tsaka mas feel yung pababa, yung na matarik siya. Kasi talagang parang kang gaganon, Nobi. Parang kang magaganon. Kasi doon sa paakyat, parang ano lang, pag-ayan ka lang ng konti, pero hindi mo feel na sobrang taas niya or sobrang tarik niya. Ganon. Tapos yung binabaan namin, iba yung way. Kasi di ba yung sakayan doon, yun yung papasok. Yung exit nito, dito siya sa gilid na kalsada. Tapos tatawid ka pa dito sa kabilang side para dun sa pinaka-entrance ng Peak Tram. Ganon siya. So, ayan siya, yung pinaka-entrance ng Peak Tram na paakyat. So, ayan. Ayun nga, meron ding big bus hop-on, hop-off. So, ito yung pinaka-entrance ng Peak Tram kung sasakay kayo paakyat doon sa The Peak. Dito sa Peak Tram, pwede na kayong dumiretso papuntang Central. May sakayan na dito ng bus dyan sa St. John's Cathedral. Actually, pupunta kami dyan. Sasakay kami ng bus 12. So, ito yung mga bus route. Pwede nyo sakyan from here. Galing dun sa Peak Tram, tumawid lang kami dito sa kabilang side. Bababa tayo kasi doon yung bus stop. So, ito na yon, St. John's Cathedral na bus stop. 12, 12A, 13, 40. Tap. Ayan yung bus na sinakyan namin, bus 13. Kasi yan yung next na dumating. Pero pwede rin 12 and 12A.
Tapos, itong binabaan namin, ito rin yung bababaan ng Bus 50 na galing Peak Galleria. Ito yung landmark namin, yung Louis Vuitton. Tapos, tawid lang dyan, ayan na yung central station ng MTR. So, pwede na kayo sumakay dyan ng train. So, from here, sinusundan na lang namin yung maps. Lalakarin natin papunta sa central na mid-level escalator. Nakapunta na kami noon nung last na punta namin. Pero, hindi namin na-post kasi nakurap lahat ng mga files. So, gusto namin balikan para lang ma-vlog yung experience, para meron tayong memory. Kasi, yun yung longest na covered outdoor escalator sa buong mundo. So, at least para meron tayong remembrance na nakapunta tayo dun, diba? Dito may magandang spot na picturean kasi kita yung kalsada, yung mga bus, mga tao, yung dingding. Ayan o, ang ganda. Mas maganda kung maraming mga dumadaan. Tapos parang nare-refresh sa memory namin na nagpunta na kami dito before. I mean, napuntahan na namin tong area na to, pero ito mismo, kasi nakita namin yung Central Market. Dito kami medyo naligaw-ligaw na nagpaikot-ikot kami. Tapos, yung mid-level escalators, parang accidentally lang namin siyang na-discover. Kasi meron talaga kaming pupuntahan dapat na kainan. Yung Yacht Lock Restaurant. Tapos, yun yung tina-target namin. Tapos parang iba yung napupuntahan na nadaanan namin. Hanggang sa nakarating kami dun sa mid-level escalator nga. Dun lang namin na-realize na yun na yun. So ngayon, babalikan namin siya para at least mas ma-vlog namin ng mas maayos. Dito na kami dadaan sa taas para kahit pa paano hindi masyadong mainit compared kung sa baba kami dadaan. Kasi dun talaga yung tinuturo ng Google Maps sa baba. Tapos umakit nga kami dito. Sakita namin tong Central Market. Dito na lang kami para malamig. Dito may mga stalls na mga kape, milk tea, juice. Meron din nagbebenta ng mga kung anik-anik. So ayan na, meron ng signage dito, central to mid-levels escalators. Pag diretso nyo dito, ayan na yan. So eto na yun, pag sakay nyo na escalator, dire-diretso na yan. Oh, let's go! Ring ring! Ring ring, tingin dito! Hi ka, hi! Hi! Hindi siya isang diretsong escalator ha. May mga hintuan. Tapos, may mga babaan din in between. So, hindi kayong isang tuloy-tuloy hanggang dulo. So, kung may pupuntahan ka along the way, pwede kang bumaba sa pinakamalapit na babaan. Tapos, yun, baba ka na lang doon. Pero kung gusto mo na dire-diretso, pwede rin naman dire-diretso. Yun nga lang, pagpababa, hagdan ka. Kasi walang ganito na pababa, puro paakyat lang. Nakita namin tong silk na milk teahan. Order muna kami ng milk tea kasi ang init. Ito in-order ko yung number 1 kasi yan yung nakalagay na classic HK style. Tapos may boba. Tapos kay daddy ito, yung lemonade, lemon lux. Tapos 87 yan. Total. Ayun pala, may price naman pala. 42 tsaka 45. Kakaiba yung lasa niya. Hindi siya super tsaa. Medyo mas nasa creamy na milk side siya. Kaysa dun sa tsaa. Mas matamis siya compared sa pait. Tapos yung boba, chewy. Mainit pa. Tapos sa ibabaw may ano siya kasi hindi ko alam kung ano to, cream cheese. Parang ganun. Kasi doon sa description nakalagay cloudy cheese. Ano ba yun? Basta may description, tapos parang siyang may cream sa ibabaw. Pero hindi siya parang whipped cream. Tapos may mga parang biscuit. Ang agenda talaga namin dito is yung Long Phuong Mall. Nadaanan lang namin itong milk tea. Tapos, hindi pa kasi namin napupuntahan yung Long Phuong dito sa Central. Mura kasi yung mga pabango, skincare, ganyan, sa Long Phuong. So, let's see kung mas malaki dito. Ayan na yun, Long Phuong Mall. Tawid na lang tayo dyan. Ito yung mga pabango nila. Mga Jo Malone. 30 ml. 338. Tapos yung mga 100 ml. 588. So, ayan yung mga scent. Dito din. Peony. Ayan. Wood Sage. Tapos ito naman yung sa Gucci. Meron din maliit to. 530 to isang set. Ito naman 380 isang set. 350. Meron CK na isang set. 290. Apat na. Saan? Ito.
EDP, 238. Ay, may ano siyang kasama. Lotion ba yan? Hand cream. Ito naman yung Chanel Chance. 728, yung 50 ml. EDT pala to. Ito, EDP, 898. Meron ding Dior. Dior na blooming bouquet. Ay, walang price. Mayroon din ano, diptyque. Diptyque. Tama ba yung pagkakapronounce ko? EDT, 720. Isang set ata to. Hair mist yung kasama niya. Meron ding Coach, mga maliliit. Meron ding Bulgari na isang set na maliliit. Mga makeup, meron din sila dito. Estee Lauder, YSL. Ayan yung mga price nila. Dito sa baba, merong Burberry, Marc Jacobs. Meron ding Tiffany. Meron sila ditong ibang mga pabango na may tester. Ito, Mystic Blue, Midnight Dream, ito, Unforgiven, Gypsy Sage. Yan, meron mga tester yung iba. Pero most na mga pabango walang mga tester. So dapat alam niyo na kung ano yung mga bibilin yung pabango. Ito pala yung price nung Elizabeth Arden. Nasa 195 yung 100 ml. EDT yan. Pabango lang talaga yung pinunta namin dito. Si Daddy naghanap ng Dior. Pero maliit lang yung binili niya. Tatry lang. Tapos yung hinahanap kong pabango, wala dito. Tapos nakita ko yung mga skincare. Yung Cetaphil ang mura. Parang 591 ml. Dalawang 591 ml. Nasa 1,000 lang. At yun ko sa Shopee. Yung 473 ml. 800 plus na. Kaso mabigat. So, hindi kami bumili. Doon na lang kami bibili sa TST kasi meron namang TST na Longfung Mall branch. So, sana meron yan doon. Pero feeling ko meron kasi mga Cetaphil, yan, Aveeno, CeraVe, yan, mga skincare. Marami naman doon sa ano, mga Longfung. So, doon ako bibili. At sa gabi, nabubuyan ang iyong nanay. And na finally may nakita kaming signage ng pier or ferry or something. Dito tayo, Pier 7 to Chimshachoy. Babalik na kami sa TST pero gusto namin matry yung ferry. And hinahanap namin siya kanina pa. Nakailang minutes na lakad na kami. Hindi namin alam bakit pag nandito kami sa Central, parang nalilito kami, naliligaw. Parang hirap niyang i-navigate. Malapit na pala dito yung observation wheel. Ito, ayan. Pero hindi na kami sasakay dyan. Gusto ko sana, kaso siguro next time na lang. Siguro next time na lang natin sasakyan yan. Pagbalik natin. Pero baka matagal pa tayo ulit babalik dito. Sadyain kasi yung ano eh, no? Yung, ayan, yung observation wheel. And hindi kami masyado sa Central talaga. Lagi kaming TST. Yung mga pinupuntahan, Tongchong area, yan, Disneyland, Hongping, yun yung madalas puntahan. Etong Central parang sasadyain mo talaga siya. Wala masyadong attractions. More on ano lang siya, sightseeing, ganyan. Or food trip, kung gusto nyo kumain. Kasi maraming kainan dito sa Central. Ito na yung Star Ferry na papuntang TST. May hagdan dyan, pero ikot tayo dito kasi may elevator. Ito yung pamasahe ng upper deck. Pwedeng bumili dito ng ticket. Nag-access sila dyan ng card. Pero pwede rin naman ata na diretso na doon. Pwedeng octopus card, pwedeng rekta na naka-card. So si Daddy, octopus card ang gagamitin niya. Ako, credit card. Saan yung card? Okay, thank you. Nakaupo kami dito sa kabilang side. Buti napansin namin, nag-aalisan na yung mga tao. Dito pala sa kabilang side, yung sakayan. Parang alternate siguro. Kasi kanina, doon yung mga tao pumupunta. Tapos ngayon, dito na. Dito, nakasarado kasi yung gate na yan nung una. Tapos binubuksan lang siguro kapag may dumadating na ferry. Nakasakay na kami sa ferry. Ang gulo na ng buhok ko kasi sobrang init. Hi! Dito sa nila. Di ba titingin, Mami? Apo.
5 minutes lang ata, kakaupo lang namin, nagpipicture-picture lang kami dito, tapos humina na yung andar, parang nandito na ata kami agad. Please lang. Dito yung baba ng ferry, malapit dyan sa Cultural Center, Clock Tower. Ayan, nandun banda yung ferry. Daan lang kami dito sa bilihan ng mga street food. Ayan, masarap yung mga street food nila dyan. Natry kami ng iba. Ang mga natry namin dito yung parang fishball. Ayan, na lasang curry. Yan yung lasang curry na ano, diba? Natry natin before. Tapos yung bubble, egg waffle pala, bubble tuloy. Egg waffle, na yung gano'n, no? Ayun nga, tama, bubble waffle, na-try din namin before. Balik muna kami dito sa hotel para makapagpahinga, makapag-snacks, yung binili namin kanina na street food. Dito na lang kami kumain para kesa nakatayo lang kami doon. Kasi walang ano doon eh, walang dining area. Kailangan nakatayo ka lang talaga pagkakain doon. Tapos katapat lang naman, isang tawid lang sa amin. Tapos mamaya, pupunta naman kami sa Mongkok kasi doon kami titingin naman ng mga sapatos, ganyan. Kasi doon yung mga bilihan ng mga sapatos, mga pasalubong, ganyan. Mga maleta, may mga mura ding mga maleta daw doon. Tapos, hindi namin siya na-vlog. Na-vlog namin siya before, pero yun nga, yun kasama yun sa mga kasama yun sa mga na-corrupt na files last time. So, ayun lang. Para lang meron kaming keepsake ng Mongkok. Balik tayo sa Mongkok. So, ito yung binili ni Daddy. Pansit, tsaka fishball ba to? Pansit din to eh. Bakit pareho? Akala ko nga egg fishball eh. Fishball Nung and akala ko noodles? egg noodle. Akala ko fishball yun na noodle. Ito nga, literal na ano. Akala ko ito siya, yung ito binibili natin. Iba to eh. Iba nga. Sabi ko kay dating bilhin, yung katulad ng binili namin before, na parang fishball. Pero may noodles siyang kasama. Wala pa, Puro tuloy noodles. Ha? Baka maanghang yan. Tikman ko na lang. Tikman mo yung noodles. Tikman natin tong fried noodles. Masarap naman siya, pero parang medyo maalat. Okay, nakalabas na kami ulit. And pinag-iisipan namin kung magbabas ba kami or magte-train papuntang Mongkok. Kasi halos same lang naman 12 minutes, 4 minutes na biyahe. Train na lang tayo. Ayo, may pila kasi ng dun sa bus. Kasi yung bus stop doon sa kabila. Train station dito. So, train na lang tayo. Ayan yung train station, TST, na C1 exit. Dito na kami sa train station. So, ang sasakyan natin is Red Line na papuntang Chuen Wan. Tapos, ayan, 1, 2, 3 station lang, Mongkok na. Sa Mongkok tayo bababa. Go! Dito na kami sa Mongkok Station and ang i-exitan natin is exit D3 para yung labas nun is yung ladies market na. Ayan dito, marami na ditong mga pasalubong. May mga ref magnet, shoes, slippers, may mga toys din. Yan, mga bags. Ito, mga maleta. Ayan, actually, balak namin bumili ng maleta. Wala kaming check-in baggage. Tapos, medyo alanganin na yung hand carry namin. Tapos, balak nga namin bumili ng nung mga pabango, ng yung Cetaphil, mabigat yun eh. Parang, above 100 ml yun, di ba? So, hindi siya pwede sa check-in. So, hindi siya pwede sa hand carry. So, balak namin bumili ng maleta kung meron kami makitang mura dito. Ang lang dito, kapag nagtanong kayo, dapat sa kanila kayo bibili. Kasi kapag hindi kayo bumili sa kanila, parang magagalit sila. Ayun nga, huwag mong hawakan, huwag kang magtatanong yung tanong ng presyo, tapos hindi ka naman bibili. Siguro ayaw nila na nasasayang yung oras nila na i-accommodate ka nila. Ang dami mong tanong, ang dami mong pang-request, pero hindi ka naman bibili. Ang ganon. Pero pwede kang tumawad dito kung sure kang bibili ka doon.
tawad ka kung marami kang bibilhin o kaya hingi ka ng extra. Kunwari, imbes na 5 for 100, tawaran mo na 6 for 100, mga ganon. Kasi nakabili kami dito before, ayun, natawaran namin na parang nakakuha kami ng isang extra na ref magnet, parang ganon. Your best. Your best. Your best. Your best. 200. Ayo. 195, okay. 195. Huh? 190. 190. Yeah. Okay, last. I want black. No black. Only this. I'll check Blue first. and purple. That one. That one. Come here. That one. No. Thank you. Bye-bye. Thank you. See you. See you. Ayan na, nakabili na kami ng maleta. Ang original niya 400. At tawaran ni Daddy 190. Ito na ang totoong agenda sa Mongkok. Ang sapatos. Ito New Balance. Tingin tayo. Titingin kasi kami ng NB 1906R. Kasi kami ni Gray Gray meron na. Si Daddy wala. Ito yung sale nila ngayon. Buy 2, 20% off. Pero selected items lang ata yan. Ito yung 1906R. Ang price nila is 1,099. Ito, ibang color lang. Bakit iba yung ano niya price? 1,199. Dahil sa color, meron pa ditong mga ibang colors. Ito, NB 530, 559. Yan, merong ganitong color. Merong medyo green. Ito yung ano, ito yung katulad ng sa amin, 799. Pero hindi namin yung dito binili. Sa Pilipinas yung binili. Ayan, 849. Depende, iba na pala to, 740 na pala to. Next natin titingnan is New Era. Dito siya, yan paakyat. Mga bilihan ng sombrero. Nakita namin pala may on dito. Tingin daw muna si Daddy ng on. Kung magkano. Tingnan natin kung magkano. How much? Magkano? 19? 1190. Yung ganito, ano, discount nakalagay. 1,590. Ito na, dito na tayo sa New Era. Mga sapatos, mga sombrero, may mga t-shirts din sila. Tapos ito yung gusto daw ni Daddy, collab. Kaso ang mahal. Kasi nga collab. Magkano to? 369? Ito? 369. Ito? 439. Ayan, Sakamoto. Target kasi namin yung New Balance na 1906R. Kasi meron na nga kami ni Gray Gray. Sa akin sa Pinas to nabili, yung kay Gray Gray sa Japan. Kaso nung bumili sila sa Japan, walang size para kay Daddy. Kaya hindi siya nakabili. So, sabi namin, tingin na lang kami dito sa Hong Kong. Kaso, ang mahal. Hindi sila naka-discount. Or ano yun, dapat dalawa. Tapos di pa rin namin sure kung kasama yun sa mga, ano, kasi selected items lang eh. Parang kalanganin yun. Eto last na, mura daw kasi yung mga sapatos dito. So i-check natin kung merong 1906R. Ito yung NB 530 nila. Yan, 599, ay 799. Meron silang ganito 1906R pero iba yung color. 1,099. Meron silang mga 1906R 599 pero iba yung color. Original niya is 1,099. Ito, meron din silang mga 530, 499. Ang original nila, 799. Ito, sa taas, meron pa ibang colors ng 530. Ayan, 559 na lang from 799. Ito yung katulad ng sa amin na color. 799 siya. Pero nakasale din ata to. Ito naman yung ibang mga brand. Nike, 4799. Original nila, 599. Ay, 479. Puro mga naka-sale. 479, 479.
Ito merong 599. Tapos ano pa sila, nakaganto, buy 2, 20% off. Ayan na nakalagay. Buy 2, get 20% off, 615. Kaso wala nga yung 1906R na hinahanap namin. So, walay kaming nabili na 1906R. Bumili kami na Mobile Softy. Ay tama, Mr. Softy. Mr. Softy. Kasi dito sa baba nakalagay Mobile Softy. 13 HKD yung ganito. Tapos mas mura kapag yung nakakap. Ayan. Tingin na ako sa loob, baka may video. Ano lasa? Sweet? Lasang ice cream sweet. Sweet. Okay. Vanilla ice cream lang naman siya. Usual na ice cream. Pero ang daming bumibili nito. Nakasakay na kami ng bus. Sit down. 8:21 bus to. Papuntang hotel. Hotel namin. Tapos, nag-bus na lang kami para nakaupo. Nakasakay na lang kami kaysa sa train na aakyat pa, bababa ng station. Nakababa na pala kami ng bus. Tapos, naglalakad kami ngayon dito, papunta dun sa Chunghi. Ayan pala. Sa Chunghi fried buns. Na-try na namin to dati. And, masarap siya kaya babalikan namin. Tapos, ano din to? Michelin guide siya. Kaso, sana open pa kasi nakalagay sa maps. 9 PM siya magpo-close. Naabutan namin na bukas, kaso sold out na. Yung isang nauna sa akin, isang piraso na lang yung nabenta sa kanya. Kinuha niya pa rin, kahit isang piraso lang. So, balik na lang tayo bukas. Malapit lang naman to sa hotel, so carry siyang balikan. Naalala namin itong Ichiran, kaya pumunta kami, and sakto, hanggang 3 AM sila. Last order is 2:30. So, ayun nga lang, closed yung mga focus booth nila. Siguro may oras lang yan, baka morning lang. Tapos open itong mga naka-tables lang. Tingnan natin kung may pila or what. Pero so far dito sa entrance, wala namang pila. I-scan lang tong QR code para mag-order and magbayad. I-serve lang nila kapag nakabayad ka na. Tapos ito yung ano nyo, table 148B. Meron din naman silang binigay na ganito, menu. Pero yun nga, sa QR code ka talaga mag-order at magbabayad. Ito na yung order namin. Ito kay Gray, not spicy to. Tapos ito naman kay Daddy. Pare-pareho lang kasi isa lang yung ano, klase ng ramen. Ayan na rin niya sa akin. Mami, pwede ko ba? Thank you. Pwede ko ba tikman ko muna? Yung sabaw? Opo. Sige. Kain tayo. Ay, masarap. Ay, magkano palang pinera natin? 327. Itong tatlo. Tikman mo yung sabaw sa akin. Pare-pareho lang tayo. Nadaanan namin tong honeymoon dessert. Bibili kami, magta-take out kami, tas sa hotel na namin kakainin. Ito yung orderin namin. Almond tea, peach gum, snow fungus, and taro balls. Para siyang bilo-bilo feeling ko, yung ginataan ganon. Tapos ito, mango pomelo and sago sweet soup. Parang ano, mango sago na dessert sa Pinas. Meron din mga ganito. Ayan, mga ano, parang puro mga malalagkit. Yan o, glutinous rice. Meron din itong may kasamang ice cream. Meron din silang mga drinks. Taro milk, brown sugar milk, ayan, tea, lemon. Pauwi na kami sa hotel and itatry na natin ito. Tinake out namin dun sa honeymoon dessert. So, yung isa, para siyang bilo. Pero malamig. Mami. Para siyang bilo-bilo. Mami. Yan, ginataang bilo-bilo. Tapos ito mango sago. Sali ako. Asan yung ano? Sali. Try natin to. Para masarap may ice cream ata, oh. Ay, hindi na ice cream. Uy, may mga sago na malalaki. Takban mo yung sago. Hindi, bilo-bilo. Ito, bilo-bilo tong ano. Puti. Yung puti.
bili-bili mo. Tapos may mga buong mangga. May mga buong mangga. Tapos may mga maliliit na sago. May maliliit sa to. Ang rap. Ang weird lang nung may bilo-bilo. May mga sago-sago yan. Bakit parang may mga kanin-kanin? Ginharap, parang lasang gamot. Parang nyog yung mga gato. Akala ko kanin. Parang nyog. Tapos may mga, ito, parang gelatin. Ito taro at ube. Yan, ube. Ube? Yan. Tikman mo. Gusto ko. Ano?